Enok, Kabanata 51. At sa panahong iyon, ang lupa rin ay magsasauli na kung saan ay nakahabilin nito, at ang Sheol rin ay magsasauli na kung saan ay tinanggap nito, at ang hell ay isasauli ang mga hiniram nito. Dahil sa panahong iyon, isang napili ay babangon, at siya ay pipili ng matuwid at banal mula sa kanila, dahil ang araw ang nalalapit na upang sila ay dapat mailigtas. At ang isang napili sa panahong iyon ay uupo sa aking luklukan, at ang kaniyang bibig ay magbubuhos ng lahat ng mga lihim ng kaalaman at pangaral, dahil ang Panginoon ng mga espiritu ay nagbigay sa kaniya at nagbasbas sa kaniya. At sa panahong iyon ang mga kabundukan ay aangat na tulad ng lalaking tupa, at ang kaburulan din ay lulukso tulad ng mga batang tupa na sapat sa kaniyang gatas. At ang mga mukha ng mga anghel sa langit ay magliliwanag sa kaligayahan, at ang lupa ay magsasaya, at ang matuwid ay maninirahan dito, at ang napili ay lalakad doon. Kabanata 52. At pagkatapos ng panahong iyon, sa lugar na iyon na aking nakita, lahat ng pangitain ng mga nakatago, ako ay nagtaglay ng isang buhawi, at ako'y kanilang dinala sa bandang kanluran. Doon aking nakita ang mga mata, ang lahat ng lihim ng mga bagay ng langit, isang bundok na bakal, at isang bundok ng tanso, at isang bundok ng pilak, at isang bundok ng ginto, at isang bundok ng malambot na metal, at isang bundok ng tingga. At aking tinanong ang mga anghel na aking kasama at sinabi, anong mga bagay ito na aking nakita na lihim? At kanyang sinabi sa akin, lahat ng mga bagay na ito na iyong nakikita ay magsisilbing pamamahala ng kanyang binasbasan, na siya'y magiging epektibo at makapangyarihan sa lupa. At ang anghel ng kapayapaan ay sumagot, sinabi sa akin, kaunting paghihintay at doon ay malalantad sa iyo ang lahat ng mga lihim ng mga bagay na siyang nakapaligid sa Panginoon ng Espiritu. At itong mga bundok na nakita ng iyong mga mata, ang bundok ng bakal, ang bundok ng tanso, ang bundok ng pilak, at ang bundok na ginto, at ang bundok ay malambot sa metal, at ang bundok ng tingga, lahat ng ito ay makaharap ng isang napili, gaya ng kandila na nadadarang sa apoy at tulad ng tubig na dumadaloy sa sapa mula sa itaas ng bundok, at sila'y mawawalan ng kapangyarihan sa kanyang paanan. At darating sa panahong iyon na walang maililigtas bawat isa ng ginto o pilak, at walang magagawang makatakas. At doon ay walang bakal para sa digmaan, di ang isa ay magbibihis ng baluti, ang tanso ay walang silbi, at ang lata ay walang pagtanggap, at ang tingga ay hindi nanaisin. At lahat ng mga bagay na ito ay wawasakin sa ibabaw ng lupa kapag ang isang napili ay nakita na sa tabi ng Panginoon ng mga espiritu. Kabanata 53. Doon akin mga mata nakita ang isang malalim na lambak na may nakabukas na bibig, at lahat ng nakatira sa lupa at sa dagat at mga isla ay magdadala sa kanya ng regalo at alay ang pasasalamat at pagdalaw. Ngunit ang malalim na lambak ay hindi mapupuno, at kanilang kamay ay makakagawa ng kamalian, at ang mga makasalanan ay kakainin lahat ng kanilang mga kamaliang paggigipit. Gayunman ang mga makasalanan ay wawasakin sa harapan ng Panginoon ng mga espiritu, at sila ay maglalaho mula sa ibabaw ng kanyang lupa, at sila ay mamamatay magpakailanman. Dahil sa aking nakita, ang lahat ng mga anghel na lalapit na kaparusahan, at inihanda ang lahat ng kagamitan ng kapagpapahirap. At aking tinanong ang mga anghel ng kapayapaan ng aking kasama, para kanino kanilang inihanda ng mga kagamitan? At kanyang sinabi sa akin, sila'y naghahanda nito para sa kahari at makapangyarihan sa lupang ito, ng kanilang magawang dito ay wasakin. At pagkatapos nito, ang matuwid at isang napili ay magiging dahilan na ang bahay nito na kanyang samahan ay lilitaw. Mula ngayon sila ay hindi magiging hadlang sa pangalan ng Panginoon ng Espiritu. At ang kabundukan na ito ay hindi titindig gaya ng sa lupa na kanyang katwiran, ngunit ang mga burol ay magiging gaya ng sibol ng tubig, at ang matuwid ay magkakaroon ng kapangyarihan mula sa panggigipit ng mga kasalanan. Kabanata 54.
At ako ay tumingin at nagtungo sa isa pang bahagi ng lupa, at nakita ko doon ang isang malalim na lambak na may nagbabagang apoy, at kanilang dinala ang mga hari at ang makapangyarihan at nagsimulang ihulog dito sa malalim na lambak. At doon aking nakita ang mga mata kung paano nilang ginawa ito. Kanilang mga gamit ang bakal na mga kadena at hindi masukat ang bigat. At aking tinanong ang anghel ng kapayapaan na aking kasama, para kanino ang kadenang ito na inihanda? At kanyang sinabi sa akin, ito ay ihanda para sa pulutong ni Azazel, nang sa ganon sila ay magdala sa kanila ng maghulog sa kanilang bangin, walang hanggan sa buong pagtatakwil, at kanilang tatakpan ang mga panga ng mga ito ng matalas na mga bato, gaya ng bilin ng Panginoon ng mga espiritu. At si Michael at Gabriel at Raphael at Panuel ang magpipigil sa kanila sa dakilang araw, at itatapon sila sa araw na iyon. Sa nagbabagang pugon ng mga Panginoon ng mga espiritu ay makakagawa ng paghihiganti sa kanila sa kanilang kabuktutan, sa paksa ng pagiging kalaban at pangunguna sa pagkakasala sa mga naninirahan sa lupa. At sa panahong iyon, lahat ng kaparusahan ay manggagaling sa Panginoon ng mga espiritu, at kanyang bubuksan lahat ng silid, lalagyan ng mga tubig kung saan ay nasa itaas ng kalangitan, at ang mga sibol kung saan ay nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ng katubigan ay magkakasama sa katubigan na kung saan ay nasa itaas ng kalangitan ay lalaki, at ang tubig kung saan ay nasa ilalim ay babae, at kanilang wawasakin ang lahat ng nakatira sa lupa, at silang tumira sa ilalim ng dulo ng langit. At kapag naalala na nila ang kanilang kabututan na kanilang ginawa sa lupa, kaya sa mga sandaling iyon sila'y papanaw na. Kabanata 55. At pagkatapos niyon, ang pinuno ng kapanahunan ay nagsisi at sinabi, walang kaparakan, aking mawasakin lahat ng mga nakatira sa lupa. At siya'y nanumpa sa kaniyang dakilang pangalan, mula ngayon aking hindi na uulitin gawin sa lahat ng nakatira sa lupa, at ako'y magtatalaga ng tanda sa langit. At ito ang magiging pangako ng mabuting pananalig sa pagitan ko at nila magpakailanman, habang ang langit ay nasa ibabaw ng lupa, at ito ay alinsunod sa aking sariling kautusan. Kapag aking ninais na sila ay ipaghapi sa mga kamay ng mga anghel sa araw ng kapighatian at sakit dahil dito, aking magiging dahilan ng aking pagkastigo at aking kagalitan na paghihintay sa kanila. Sabi ng Diyos ang Panginoon ng mga espiritu, kayong mga makapangyarihang hari na naninirahan sa lupa, dapat ninyong makita ang aking isang napili, kung paano siyang uupo sa luklukan ng kaluwalhatian, at huhusgahan si Azazel at lahat ng kanyang mga kasama at lahat ng kanyang pulutong sa pangalan ng Panginoon ng Espiritu. Kabanata 56. At aking nakita doon ang pulutong ng mga anghel na tagapagparusa sa papunta, at sila'y may hawak na mga latigo at mga kadena na bakal at tanso. At aking tinanong ang anghel ng kapayapaan na aking kasama at sinabi, kanino ang mga ito na may hawak na mga latigo pupunta? At kanyang sinabi sa akin, sa kanilang napili at mga minamahal, nang sila ay maaaring ihagi sa siwang na walang hanggang kadiliman sa lambak. At kaya ang lambak ay mapupuno ng kanilang mga pinili at minahal, at ang mga araw ng kanilang buhay ay magkakaroon na ng katapusan, at ang araw ng kanilang pangunguna sa kasalanan ay hindi bibilangin na mumula sa panahong iyon. At sa panahong iyon ang mga anghel ay ibabalik, at itatapon nila ang kanilang mga sarili sa silangang malapit sa Parchans at Medes. Sila ang magpapaikot sa mga hari ng mga espiritu ng walang kapangyarihan ay mapupunta sa kanila, at sila ay gigisingin mula sa kanilang mga luklukan, nang sila ay makapangyarihan gaya ng leon mula sa kanilang lungga, at bilang gutom ng mga lobo sa kanilang kawan. At sila ay babangon at tatapak sa lupa ng kanyang isang napili, at ang lupa ng kanyang isang napili ay magiging kanila sa isang anihang lupa at isang daanan. Ngunit ang bayan ng aking matuwid ay hindi mahadlang ng kanilang mga kabayo, at sila ay magsisimulang lumaban sa kanilang mga sarili, at ang kanilang kanang kamay ay malakas laban sa kanilang mga sarili. At ang isang tao ay hindi makakilala ang kanyang kapatid, di ang isang anak sa kanyang ama o sa kanyang nanay, hanggang doon ay hindi mabilang ang bangkay mula sa kanilang pagkapatay, at ang kanilang kaparusahan ay hindi isang baliwala. Sa panahong iyon, ang Seol ay bubuksan ang kanilang panga,
at sila ay lululunin doon, at ang kanilang pagkawasak ay katapusan. Sheol ang lalaman sa makasalanan sa harap ng napili. Kabanata 57 ang lindol. At ito ay nagdaan, at pagkatapos nito ay nakita ko ang isa pang pulutong ng mga bangon at mga tao ang sakay doon, at parating sa hangin mula sa silangan at mula sa kanluran patungo sa timog. At ang ingay ng kanilang bangon ay maririnig, at nang ang kaguluhang ito ay pumaliit sa mga banal mula sa langit, ay nagmarka ito, at ang haligi ng lupa ay kumilos mula sa kanilang pwesto, at ang tunog doon ay narinig mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila sa isang araw lang. Ang lahat sila ay babagsak at sasambihin ang Panginoon ng mga espiritu, at ito ang katapusan ng ikalawang talinghaga. Kabanata 58, ikatlong talinghaga. At ako ay nagmula na magsalita sa ikatlong talinghaga, alang-alang sa matuwid at napili. Mapalad kayo, kayo na matuwid at napili, dahil ang kaluwalhatian ng iyong magiging lupa, at ang matuwid ay magiging liwanag sa araw, at ang napili sa liwanag ng walang hanggang buhay. Ang mga araw ng kanilang buhay ay walang katapusan, at ang mga araw ng mga banal ay hindi mabibilang. At kanilang hahanapin ang liwanag, at matatagpuan ang katwiran kasama ang Panginoon ng Espiritu. Doon ay may kapayapaan sa matuwid sa pangalan ng walang hanggang Panginoon. At pagkatapos dito, ito ay sinabi sa banal na langit, na sila ay dapat na hanapin ang lihim ng katwiran, ang pamana at panalig, dahil ito ay naging matingkad gaya ng araw sa lupa, at ang kadiliman ay lumipas na, at doon ay magkakaroon ng liwanag na hindi natatapos, at sa isang hanggan ng mga araw, hindi darating, dahil ang kadiliman ay nauna na, ay nawasak na, at ang liwanag ay tatatag ng Panginoon ng mga espiritu, at ang liwanag ng kinagalang ay tatatag ng bago pa ang Panginoon ng mga espiritu. Kabanata 59. Sa panahong iyon ay aking nakita ang lihim ng mga kidlat at ng mga maningning, at ang paghuhukom ng kanilang isinagawa. At sila ay liliwanag para sa isang biyaya o sa isang sumpa, gaya ng utos ng Panginoon ng mga espiritu. At doon aking nakita ang mga lihim ng kulog, at kung paanong itong narinig mula sa itaas ng kalangitan. Ang tunog nito doon ay narinig sa kanyang gagawing ipakita ang paghuhusga, sinagawa sa lupa, maging ito man ay sa ikabubuti ng biyaya, o para sa isang sumpang alinsunod sa salita ng Panginoon ng Espiritu. Pagkatapos niyon, lahat ng lihim ng mga maningning na kidlat ay ipinakita sa akin, at sila ay nagliwanag para sa biyaya at para sa kasiyahan. Kabanata 60, ang unang pagyanig ng langit at lupa. Ng taong 500, ng ikapitong buwan ng ikalabing-apat na araw ng buwan sa buhay ni Enoch, sa talinghaga na aking nakita, na kung paano ang isang malakas na pagyanig ang gumawa sa langit ng mga langit na mauga, at ang mga pulutong ng kataas-taasan, at ang mga anghel ang 1,000,000, at 10,000 beses ng 10,000 ay nabahala sa isang malaking pagkabahala, at ang pinuno ng kapahunuhan ay nakaupo sa kanyang luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at ang mga anghel at ang mga matuwid ay nakatayo sa paligid niya. At isang malaking manggatong at napigit sa akin, at takot ang nagpigil sa akin. At ang aking katawan ay bumigay, at nalusaw ang aking pantog, at ako ay bumagsak paharap. At si Michael ay nagpadala ng isa pang anghel mula sa mga banal, at ako ay binangon patayo. At nang ako ay kanyang itayo, aking espiritu ay nagbalik, dahil hindi ko kayang matagalan na tumingin sa mga plutong at ang kaguluhan at kapagyanig ng langit. At sinabi sa akin ni Michael, bakit ka nawawalan ng gana sa isang pangitain hanggang sa araw na ito matapos ang araw ng kaniyang awa? At siya'y naging maawain at mapagtimpi doon sa nakatira sa lupa. At kapag ang araw at ang kapangyarihan at ang kaparusahan at ang paghuhukom ay dumating, kung saan ang Panginoon ng mga espiritu ay naghahanda para sa mga hindi sumasambang sa matuwid na batas, at para doon sa mga tumanggi sa matuwid na paghatol, at para doon sa sumambit ng kaniyang pangalan na walang kahalagahan. Ang araw na ito ay nakahanda na para napili sa isang kasunduan, ngunit para sa mga kasalanan ang paniningil, kapag ang kaparusahan ng Panginoon ng mga espiritu ay tumahan sa kanila. Ito ay tataan sa paraan ng nakaparusahan ng Panginoon na espiritu ay hindi darating sa walang kaparakan, at ito ay pupusa sa mga bata kasama ng kanilang mga ina at mga anak,
ng kanilang mga ama. Pagkatapos ng paghuhukom ay papalit alinsunod sa kanyang awa ang kanyang pagtitimpi. At sa araw na iyon may dalawang halimaw na maghihiwalay sa isang babaeng halimaw ng gagaling Levitan na maninirahan sa mga bangin ng kailaliman ng karagatan sa ibabaw ng mga sibol ng tubig. Ngunit ang lalaki ay nangangailangang behemoth na siyang sasakupin ng kanyang dibdib ang isang tapo ng ilaw na may pangalang Duydayin sa silangan ng halaman kung saan ang napili at matuwid na naninirahan. Kung saan ang aking lolo ay kinuha sa itaas at ikapito mula kay Adan, ang unang tao na siyang ang Panginoon ng mga espiritu ang lumalag at aking hiharap ang ibang anghel na kanyang ipakita sa akin ang lakas ng mga halimaw, kung paano sila ay maghihiwalay sa isang araw at kikilos ang isa sa patungo sa mga bangin ng dagat at isa patungo sa lupa ng mga kasukulan. At kaniyang sinabi sa akin, ikaw na ang anak ng tao at aking hinarap ang ibang anghel na kanyang pinakita sa akin ang lakas ng mga halimaw, kung paano sila ay maging hiwalay sa isang araw at kikilos ang isa sa patungo sa mga bangin ng dagat at ang isa pang sa tuyong lupa ng mga kasukulan. At kanyang sinabi sa akin, ikaw na anak ng tao, ang mga bagay na ito na iyong nais na makita at malaman kung ano ang nakatago, at ang ibang anghel na siyang kasama-sama ko at nagpakita sa akin kung ano ang nakatago. Sinabi sa akin kung ano ang nauna at nahuli sa langit sa ikaitasan at ilalim ng lupa sa kailaliman at ang nasa dulo ng langit at ang simulan ng langit, ang mga silid lagayan ng hangin at kung paanong mga hangin ay nahahati at kung paano sila ay tumitimbang at ang mga lagusan ng mga hangin ay nabibilang, bawat isa alinsunod sa kapangyarihan ng hangin at ang kapangyarihan ng liwanag ng buwan at alinsunod sa kapangyarihan ng susukat at ang pagkakapangkat ng pangkat ng mga bituin alinsunod sa kanilang pangalan at kung ang paano ang lahat ng pagkakapangkat ay nahahati at ang pagkulog alinsunod sa mga lugar kung saan sila babagsak at lahat ng pagkakapangkat-pangkat na ginawa kasama ang mga kidlat na ito ay liliwanag at ang kanilang pulutong ng kanilang sinusunod kaagad. Dahil ang kulog ay mayroong lugar ng pahinga na nakatalaga habang ito ay naghihintay ng kanilang dagundong, at ang kulog at kidlat ay hindi mapapaghiwalay at maging ang isa man ay hindi maghihiwalay. Sila'y parehong magkasamang kumikilos mula sa espiritu at hindi naghihiwalay dahil kapag ang kidlat ay lumiwanag, ang kulog nagsasalita sa kanyang boses at ang espiritu ang nagpapatupad ng isang pagtigil kasabay ng pagdagundong at naghahati ng patas sa pagitan nila dahil ang imbakan ng kanilang dagundong ay tulad ng buhangin at bawat isa sa kanila. Kapag dumadugundong na ay nagpipigil kasama ang isang galit at aatras sa kapangyarihan ng Espiritu at susulong alinsunod sa maraming panig ng lupa. At ang Espiritu ng dagat ay lalaki at malakas at alinsunod sa kakayahan ng kanyang lakas. Siya ay umatras kasama ang isang lubid na kagaya nito, hihilahin pasulong at magkakalat sa paligid lahat ng kabundukan ng lupa. At ang espiritu ng niyebeng tubig ay kanyang sariling anghel, at ang espiritu ng ulang may yelo ay mabuting anghel. At ang espiritu ng niyebe ay kinalimutan na ang kanyang silid lagayan sa pagbibigay halaga sa kanyang lakas. Mayroong isang espesyal na espiritu na naroon at iyon kung saan umakyat mula dito ay tulad ng usok at ang pangalan nito ay nagyeyelo at ang espiritu ng manipis na ulap ay hindi kasama sa kanila sa kanilang silid na lalagayan. Ngunit ito ay may natatanging silid lagayan dahil ito ay kahali-halina maging sa liwanag man o sa kadiliman at sa taglamig at sa tag-init at sariling silid lagayan nito ay ang anghel. At ang espiritu ng hamog ay makikinalagyan sa dulo ng langit at magkeruktong sa silid lagayan ng ulan at ang daanan nito ay tuwing taglamig at tag-init. At ang mga ulap nito at mga ulap ng maninipis ng lupa ay magkakarugtong. At ang isa sa nagbibigay sa iba at kapag ang espiritu ng ulan ay lumayo mula sa silid lalagyan. Ang mga anghel ay dumarating at binubuksan ang silid lalagyan at pangungunahan itong lumabas. At kapag ito ay naipakalat na sa buong lupa, ito ay sumasalo kasama ang tubig sa lupa. Dahil ang mga tubig ay para sa mga nakatira sa lupa, dahil sila'y kasaganahan para sa lupa, mula sa kataas-taasan na siyang nasa langit. Kung kaya mayroong sukat para sa ulan,
at ang mga anghel na nakatalaga dito. At ang mga bagay na ito ay aking nakita sa bahagi ng halamanan ng matuwid. At ang anghel ng kapayapaan na nakasakasama ko, itong dalawang halimaw na nakahanda at may pagtanggap sa kagalingan ng Panginoon na dapat na maibigay.